Isa na namang Pinay ang huli sa CCTV. Video footage ng pagnanakaw ng isang Pilipina sa Hong Kong kalat ngayon sa social media. Ayon sa balita, inaristo ng Hong Kong Police ang isang 58 anyos na babaeng Pilipina dahil umano sa pagnanakaw ng handbag ng isang social media influencer. Naganap umano ang insidente noong September 30 nitong kasalukuyan. Ito ay matapos umanong ilagay na influencer ang kanyang bag sa isang flower bed para kunan ng larawan ng isang pusang gala at nakalimutan umano nitong balikan ang bag. Kinaumagahan, nagpasaklulo umano ito at doon nakita sa CCTV na kinuha ang kanyang bag. Kaya't dumulog ito sa police station, nagpasaklulo at batay sa investigasyon ng kapulisan na pag-alaman na isang Pinay ang kumuha ng bag. Kaya't inaristo ang Pinay noong Oktubre 4 at na-recover umano ang lahat ng gamit ng influencer. Makikita natin sa video na walang katao-tao sa lugar na ito. Naglalakad itong si Kabayan patungo sa kinaroroonan ng bag. Tingnan niyo mga kababayan, dinampot niya ang bag na wala malang katakot-takot. Tapos tiningnan pa niya ito. Habang naglalakad siya palayo doon sa pinaglagyan ng bag, lumingon siya sa kanan at kaliwa. Nang walang taong makita, dali-dali siyang naglakad na dala-dala ang bag ng ibang tao. Kaya paalala po mga kababayan, huwag na huwag po tayong kukuha o dadampot ng hindi atin. Dahil iba na po ang panahon ngayon, marami ng CCTV sa paligid. Kahit huwag po natin pag-interesan yung gamit ng iba para hindi po tayo mapahamak. Di bali nang wala tayong pera, basta wag lang tayo mapahiya o makulong. Gaya na lamang itong iba pa nating mga kababayan sa Hong Kong. Maswerte na nga sa amo, pinagkatiwalaan na. Pero ang sinukli niya sa kabaitan ng kanyang amo ay ito. Pakinggan po ang video mga kababayan. Baka di nyo pa ito napanood, maging babala po ito sa atin lahat. Dahil itong ating mga kababayan, kamuntikan na silang mabitay sa Hong Kong dahil dito. Alam niyo ba guys na may 3 Pinay na muntik ng bibitayin sa Hong Kong, nakaw ng gold sa kanilang mga amo at nagkakahalaga ito ng 91 million pesos. Itong si Carmelita Galay Nunez, ito siya ang kasambahay sa mag-asawang Liang na matagal na siya doon na more than 10 years na. So sa sobrang pagkakatiwala ng kanyang amo kasi nga matagal na siya, ay ito ang chance na nagnakaw itong si Carmelita. Simula 2018 to 2019, sa loob ng isang taon ay unti-unti siyang nagnakaw ng mga gamit, alahas, gold coin at kung ano-ano pa. So guys, itong si Carmelita ay paldo kaya ang dami niyang napundar sa Pilipinas kagaya ng bahay, sasakyan, lupa. Ang pagnanakaw niya ay may kasabwat siya. Ito ang kanyang pamangkin at isang kasambahay doon na minsan ito sila ang inuutusan ni Carmelita na magsangla sa pawn shop ng mga alahas na ninakaw niya. Ang ninakaw lahat ni Carmelita na mga alahas ay ito: 38 necklace, 23 bangles, 40 na earrings, 16 na bracelet, 4 na luxury watches, 2 gold bars, 25 rings, 31 gold coins, at saka 5 million na diamond necklace. At may cash pa na 28,000 pesos ata. So guys, itong lahat-lahat na ninakaw niya ay yung iba ay nasa kwarto niya pa, yung iba na sangla na, at yung nagkakahalagang 35 million ay nandun pa sa kapatid niya sa bahay ng amo ng kapatid niya. So guys, nahuli lang itong modus operandi ni Carmelita dahil sa Hong Kong nga ay every once a month nag-review ang mga pulis sa lahat-lahat ng mga pawn shop na sinisiyasat kung may mga kakaibang mga gold doon na mga ninakaw. So noong nag-inventory itong pawn shop at mga kapulisan ay nagulat sila na bakit ang daming sinasangla itong si Carmelita Galay Nunez sa pangalan niya. So nagtataka na yung mga pulis. So inimbestigahan ng mga pulis na isa pala siyang kasambahay sa pamilya Liang. Ang pamilya Liang ay mayaman sa Hong Kong. So guys, noong panahon na yun,
ay pinuntahan ng mga pulis itong pamilya Liang para imbestigahan ang kanilang katulong nga na si Carmelita. So noong siniwalat ng mga pulisan ang mga nakitang mga mamahaling gold doon sa pawn shop na iyon ay naglaking gulat ng mag-asawa. Of course, nakita nilang sa kanila iyon. Kaya pala nagtataka itong mag-asawa na ito ay palagi na lang may nawawala sa kanilang mga gamit at ang rason daw ni Carmelita ay baka nakalimutan mo lang kasi makalimutin ka eh. So itong si Carmelita na ito ay dinadaan niya lang sa ganyan yung mga amo niya pero talagang kinukuha niya. So yun na nga, nakulong itong si Carmelita at ang kanyang dalawang kasabwat na pinsan niya at ang pamangkin niya. Ayon sa salaysay niya sa mga kapulisan ay nagawa niya daw ang pagnanakaw dahil daw sa nagkasakit ang kanyang ina at na-dialysis ito. So kailangan niya ng malaking halaga. Pero behind sa kanyang rason ay hindi maniwala ang mga kapulisan kasi talagang sinasadya niya na magnakaw siya at yung nakikitang mga ebidensya na isang lavish lifestyle naman pala siya sa Pilipinas. May bahay siya, may lupa siya at may sasakyan pa. At ang isa pa na pinakamasakit na sobrang galit ang mag-asawang Liang dahil sa ang mga damit at mga mamahaling bag ng kanyang mga anak at sa kanilang mag-asawa ay ito ay sinusuot ni Carmelita at pinipicturan niya na parang nag-a-assume siya na magara ang buhay niya sa Hong Kong. Yun ang hindi rin matanggap ng mag-asawang Liang, ang paglapastangan niya sa private life at private na mga gamit ng mag-asawa at mga anak nito. So guys, ang kwento ni Carmelita ay dapat nating makuhaan ng aral na kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng amo mo ay dapat mong pahalagahan iyon. So akala mo kay matagal ka na, papatawarin ka, hindi. So kagaya niya ngayon ay nasa kulungan pa rin siya. Ito yung mahirap sa iba nating mga kababayan. Imbis na katagpo ng mabuting mga amo, inabuso naman itong iba nating mga kababayan. Sa halip na respetuhin at pahalagahan yung binigay na tiwala, nagnakaw sa amo. Ito yung mga klaseng tao na hindi marunong makontento kung ano ang meron sila. Para lang din yung mga politiko sa Pilipinas na mga kurap. Pinapakita sa social media ang marayang buhay. Yung pala ay galing sa nakaw. Kaya paalala po mga kababayan, wag na wag po tayong gagawa na ikakapahamak natin. Lalo na kung nasa ibang bansa tayo, dahil hindi po tayo basta-basta matutulungan ng gobyerno dahil marami po ang nangangailangan ng tulong ng mga OFWs, lalo na kapag kung tayo pa mismo ang gumagawa ng mali kaya tayo nagkakaproblema. Kaya magsilbing aral po sa atin itong nangyari sa iba nating mga kababayan. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon at advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Ang kwento ni Carmelita ay dapat nating makuhaan ng aral na kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng amo mo ay dapat mong pahalagahan iyon. So akala mo kay matagal ka na, papatawarin ka, hindi. So kagaya niya ngayon ay nasa kulungan pa rin siya.